Okay, at magandang umaga po sa inyong muli po mga kababayan at Luzon, Visayas, Mindanao at kasama na po yung mga kababayan natin OFW sa iba't ibang panig ng ating mundo. Grabe. At ito po mga kababayan, no. Naalaala niyo noon, no, mga yung kasagsagan po ng rally ng para kay Tatay Digong. Okay? 'Di ba? Lahat ng bansa na buong mundo ho mga kababayan na nagrally po para kay Tatay Digong. Siyempre rally, lahat-lahat na, at saka yung mga birthday tribute para kay former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, so yun po mga kababayan, no, lahat po ng bansa halos lahat po ng mayroon po mga kababayan natin, mga OFWs sa iba't ibang panig ng ating mundo, halos nagrally na po lahat. Yun po yung mga kababayan. So pati din po dito sa bansang Pilipinas, halos lahat ng provinces, Luzon, Visayas, Mindanao, nagrally na po, nagprotest po nung pagdakip kay former president hanggang sa birthday ni former president. Di po ba mga kababayan? Pero ito yung nakakagimbal po mga kababayan. Kung maalaala nyo yung news sa balita sa Qatar, okay, nasa 17 katao ba, di umano, mga mahal nating viewers, di umano ang hinuli ng taga Qatar. Okay, yung government ng Qatar, nang dahil po na illegal daw ang ginawang rally. Parang yun ang pinalabas nila mga kababayan. Okay, so ano ba yung ng update natin ito, no? Ano ba yung makukuha natin pag-aaralan dito sa update natin ito? Kasi po mga kababayan, ganito po. Nung sinabi nila 17 na katao, tapos ito po yung video, ilalagay po natin dito yung news at saka yung video ng mga kababayan natin sa Qatar kung ilang ba sila nagrally. Kung 17 katao lang ba or higit pa, mas marami pa sa 17 katao. Kasi po mga kababayan, kung sasabihin natin ay 17 lang sila nagrally at sila lang yung nahuli, so possible, totoo po yung binalita, yung pinalibas nila na nang dahil kay former president, pag protesta nila kay former sa ating ginawa, no, ng government natin kay former president, at hinuli sila ng government ng Qatar. Pero may isa pong video na lumantad, isang netizen, no, nagsalita na po regarding sa nangyari po sa 17 katao na hinuli ng Qatar government, no. Yun po mga kababayan. So ipapakita ko po sa inyo at panoorin po natin itong news mga kababayan, kung sino yung fake news na nagbalita ito. Dito natin ikukumpara natin po dito, dito natin makikita kung sino yung fake news. Papanoorin natin po. Ito po yung balita po. Panoorin natin. Iginit naman ni Undersecretary Eduardo De Vega ng Department of Foreign Affairs na dapat iwasan ang paglahok sa mga political rally sa Qatar dahil bawal ang ganitong uri ng pagtitipon doon. Nauna na ring nag-abiso ang embahada sa mga Pinoy sa Qatar na sundin ang mga batas doon para hindi mapahamak. It doesn't mean though that I'll be optimistic. It doesn't mean that they'll be convicted, jailed. Eventually, they may be released after a short stay in detention maybe. We'll see about that. Pero ang problema po, kung palagi natin gagawin ito, baka magiging mas stricto yung mga Qataris at next time mag-deport na sila ng mga nagrarally. Okay, so yun po mga kababayan yung balita sa news, no? At
ito po ang ipakita natin kung gaano po karami ng mga kababayan natin ang nagrally po sa Qatar. Ano sa tingin nyo? 17 katao lang ba to? Yung ganito or ano? So magbigay po kayo ng comment dito po sa ating video po mga kababayan. Ito po ipakita natin. So, yan po mga kababayan, ang dami po ng mga kababayan natin na nagrally po sa Qatar. Yan po yung prueba natin at yan po ang nasa video. Okay? So, para hindi na masyadong humaba po ang ating video update at ito po ang ipapakita ko po sa inyo na galing po mismo sa mga netizen, okay, na nag-explain na po ng regarding sa mga nangyari po sa paghuhuli sa 17 katao sa Qatar. Okay? So, ito po yung video niya at papanoorin po natin and then after nito magbigay tayo ng komentaryo konti po mga mahal nating viewers. Okay, so panoorin po natin. Woke up early in the morning kasi may tumawag sa akin, yung friend ko na nagtatrabaho dito sa government sa Qatar, and gusto niyang i-confirm sa akin yung news daw na 17 katao na nakulong, na detain. Kung totoo daw ba dahil yun sa pagrarally. Okay? So, ako po makakapag-confirm, okay? Gusto ko pong i-confirm na yung balita po is fake news po yun. Fake news yun. Yes, may na-detain. Yes, may nakulong. Yes, may nahuli. 17, yes, totoo yan. Pero hindi po dahil sa pagrarally. Dahil po yun, expired yung QIDs ng mga yun. Mga TNTs po yun. And one of them is my friend, my good friend. Bakit siya nakulong? Kasi po expired yung QID niya 6 months na. Expired. So ginagawa namin ng paraan actually yung QID niya pero ayaw talagang i-release ng amo niya. So pumunta siya doon, gusto lang niya makipagkasiyahan, and FYI, okay, for your information, yung gatherings po ay ginanap sa private beach, hindi po sa public. Hindi sa park, hindi sa public beach, private po yun. Walang rallying naganap. Yung events po is night swimming, gatherings, may mga bata, maraming bata. Bobo bang mga magulang nila para dalhin yung mga bata sa pagrally? Pero hindi po kasi yun ang nangyari. Yung mga tao na nagpo-post dito at kino-confirm nila na dahil daw sa pagrally, kabubuhan ninyo. Sana po, nagkaroon po muna kayo ng ng research. Ano po? Eto na nga po. Yung mga nag-post, dahil daw po yung sa post ng Philippine Embassy, nag-rely daw po sila sa post ng Philippine Embassy. Hindi po ba ninyo nabasa ng mabuti yung post ng Philippine Embassy? Na kino-confirm ninyo na yun daw ay dahil sa Philippine Embassy? Hindi po kino-confirm ng Philippine Embassy na yung mga nakulong nga ay dahil sa pagrarally. Ito pa nga, nagtataka kaming taga-Qatar, bakit yun ang pinost ng Philippine Embassy? Alam ng Philippine Embassy ang dahilan kung bakit nakulong yung mga taong yun. May pumunta ng tao na galing sa Philippine Embassy. Nakausap nila yung mga tao, tinanong kung bakit. Bakit kayo nakakulong? Kasi po expired po yung QID namin yun po ang sagot nila. Kasi po wala po akong documents Yun po ang sagot ng isa.
Pero bakit hindi pinalabas yan ng Philippine Embassy? Do, hindi ko kine-question yung embahada natin, ano. Pero nagtataka lang kami, alam ninyo ang dahilan. Hindi naman yan dahil sa illegal gatherings, eh. Hindi naman yan dahil sa rally, eh. Common sense, pumunta kayo ng Cornish dito sa Doha. Ang dami, 20 katao, nagtitipon-tipon kumakain dyan sa sa public. Magiging illegal gatherings ba yun? Bakit hindi sila hinuhuli ng pulis? Sa beach, Dukhan Beach, ang daming tao, nagpa-party-party, may mga tugtugan pa. Yung pulis umiikot-ikot, hindi naman sila hinuhuli. Nag-checking lang kung may IDs o wala. Pero bakit yung itong pinapalabas niyong balita na dahil daw sa pag-rally, ikinulong daw yung 17 katao. Bakit kami? Bakit kami na hundreds na naandoon, hindi nakulong? Kasi po may mga IDs kami. May mga legal documents po kami. May residence permit po kami. Yung mga tao doon na natira, na hindi nahuli, may mga legal documents po yun. Isa-isa ba naman ng pulis yung mga pataka namin? Oh. Siyempre, yung mga walang kasalanan, stay. Yung mga TNT, kulong. Yes, sumusuporta kami kay Tatay Digong. Okay, the next day, 28th birthday ni Tatay Digong. Pero yung theme ng party is night swimming. Yung mga tao, nagdala lang sila ng mga pagkain nila, mga ano. Kasi nga po, night swimming yun. So, isasabay na lang, kumbaga, kung sinong gustong mag-celebrate ng parties, i-celebrate nyo. Kung sino man yung gustong pa-picture, mag-picture-picture, na kumbaga sumusuporta kami kay Tatay, okay. Pero walang rally, walang Duterte, walang ganun, walang narinig na ganun. Yes, meron sigurong mga t-shirt na may PRRD, may flag na nakikita. Taga Pilipinas tayo eh, pwede tayo magdala ng flag. 'Di ba? Alam ko nonsense yung pinagsasabi ko, pero common sense. Ang daming mga ang daming mga nag-gatherings dyan sa public. Hindi hinuhuli ng pulis kasi may mga IDs sila. Kami, na naandun sa private beach. Tapos yung team namin is night swimming lang. Night swimming, kasiyahan, kainan, tipon-tipon ng pamilya. Kasi Thursday night, kinabukasan walang pasok. Yes, may flag nga eh. May FPRRD. Masama bang magsuot ng ganun? Wag kayong magko-confirm kung wala naman kayo dito at wala naman kayo sa pangyayari. Okay, salamat po. So, yun po mga kababayan, at napanood na po natin ang sinabi po ni Madam. So, kayo po ang mga mahal nating viewers, at sa opinion nyo po, at ano po yung katotohanan dito sa balita or yung sinabi po ni Madam. Okay, kasi nakikita natin ang prueba po. Nandito po napakarami po ng mga kababayan natin OFW sa Qatar na nagrally, na hindi lang po yan 17 katao. So ibig sabihin, kung 17 katao lang yung nagrally, ay malamang po nahuli sila lahat yan, na hindi lang po yan sa 17 katao yung nagrally. So kung dahil po doon na sa pagrally nila ay hinuli po ang mga kababayan natin sa Qatar, okay, so malamang po hindi lang 17 yung nahuli, mas marami pa po sa 17, baka abot ng 20 pa 30, something mga ganun po. Kasi kung titingnan natin dito sa video, hindi lang po yan sa 17 katao po, mga mahal nating viewers. So sa tingin ko, sa opinion ko, siguro ho may tama ito si Madam. Tama po yung kanyang sinabi, nang dahil sa expired po ang mga card nila at mga papers nila, documents nila, kaya po sila hinuli ng government ng Qatar. So yun po yun
masasabi ko po patungkol po dito. So, yun po mga kababayan ang ating update at mula po dito sa ating YouTube channel, Trupang Tausug and Hot Mix TV. So, maraming salamat po sa inyong lahat at hanggang dito na po muli. So, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at pa-like and share po mga kababayan. And then, magbigay po kayong yung opinion niyo po mga kababayan natin, lalong-lalo na po mga DDS supporters. Kasi yan po yung pinaninindigan nila nang dahil daw sa rally ng para kay former president, okay, prayer rally or birthday tribute para kay Tatay Digong. Yan po yung pinaninindigan nila. Yun po mga kababayan, kaya mag-comment po kayo dito sa comment section natin. So hanggang dito na po muli at maraming salamat po sa inyong lahat.